Ayun mga kabutingting, ayun o, naka-plug in na siya o. Kung makita nyo mga kabutingting, may power na. Ang issue na sinasabi ng may-ari, ito daw hindi gumagana yung kanyang LCD. Yung kanyang LCD ng kanyang Bluetooth. Okay mga kabutingting, sabi ng may-ari, okay naman daw ito, gumagana naman daw. Kakabitan natin ng speaker mga kabutingting para malaman natin kung talagang gumagana. Ito pala yung kanyang likod o, mga kabutingting. Kung makita mo ang pagmumukha ng kanyang takip, parang may pinagdaanan na ito mga kabutingting. May pinagdaanan na hindi natin alam kung ano. Kaya bubuksan muna natin mga kabutingting para malaman natin. Ito yung kanyang loob mga kabutingting oh. Okay mga kabutingting, lalagyan natin ng speaker. Pero bago natin gagawin mga kabutingting, ay titignan muna natin kung may tagos. Pero nang isaksak natin mga kabutingting, ay nag-ano naman yung kanyang relay. Nag-click naman ang kanyang relay mga kabutingting. Nag-click mga kabutingting, kasi pag nag-click yung kanyang relay, ibig sabihin maaring walang short. Walang short yung kanyang speaker. Pero tignan pa rin natin. Nakasit up sa 10 yung ating tester. Tignan natin kung mayroon bang tagos. Okay mga kabutingting, walang tagos. At kung makita nyo, ay mayroon naman siyang okay, wait lang mga kabutingting. Palitan natin ang tester natin. Yung ating tester, pinalitan natin ng Dirilo na tester para madali natin mabasa yung mga voltahe. Dito sa isang fuse, mayroon siyang 40 volts at itatawid natin sa kabila. Ganon pa rin, 40 volts pa rin. At yung isa pang fuse, mayroon siyang negative 40 volts at itatawid natin sa kabila, mayroon pa rin. Okay mga kabutingting, mayroon pa rin siyang 40 volts sa negative. So narinig ko kanina, nag-click ang kanyang relay. Kaya kakabit natin ng speaker dahil wala naman siyang tagos mga kabutingting, para malaman natin kung totoo nga na tumutulog tong amplifier na ito. Matisting natin mga kabutingting kung talagang may sounds ito. Kaya naka-plug in na siya. Okay, lalagyan natin ng volume. Buo sana, kapandan ko, binalik ko, tapos Okay mga kabutingting, mayroon siyang sounds. Ngayon, gaya ng sabi ko kanina, ang sabi ng may-ari, yung kanyang Bluetooth receiver ay walang power. Titignan natin mga kabutingting kung may supply ba yung kanyang yung kanyang Bluetooth receiver dito sa kanyang supply na 5 volts. 5 volts na po ang supply ito mga kabutingting. Kung makikita nyo mga kabutingting, mayroon siyang 4.9 sa kanyang 5 volts. So minimum mga kabutingting, mayroon siyang power. Okay mga kabutingting, subukan natin salpakan ng another Bluetooth receiver para malaman natin kung mag-working ba talaga yung supply na kinakain nito. Kung makikita nyo mga kabutingting, nilagyan ko siya ng ating Bluetooth na available. Kaya gawa ng gusto kong makita kung talagang okay yung supply. At malaman natin kung talagang sabi kasi ng may-ari, baka may natanggalan daw. Pero tinignan ko mga kabutingting, wala namang natanggal. Ang talagang may problema yung kanyang mga kabutingting, ito yung kanyang Bluetooth module. Ngayon nilagyan natin sila ng kung makikita nyo pipindutin ko FM mode, UX mode, Bluetooth mode. Kung makita nyo mga kabutingting, okay yung supply ng Bluetooth niya ng dati. Okay rin yung linya. So ang talagang may problema yung kanyang Bluetooth module. Kaya tatanggalin natin to at ipapalit natin to. Okay mga kabutingting, antabay lang at gagawin ko muna. Kita nyo, nakakabit na yung Bluetooth Ito yung dati niya mga kabutingting tinanggal ko yan kasi hindi na gumagana sira na yung pinaka-IC ng module nito, kaya pinalitan ko ng ganyan. Kung
Kung makikita nyo mga kabutingting, ayan na yan oh. Tapos ang connection niyan mga kabutingting sa may likod, ayan binutas ko. Medyo binutas ko yung likod niya. Tapos yung dati niyang wire, binago ko na rin. Kung makita nyo, binago ko yan oh. Okay mga kabutingting. Tapos yung itong pula na to, antina. Tapos yung dito sa may supply niya na positive ay 12 volts lang yung mga kabutingting. Pero yung ating Bluetooth receiver ay pwede siyang 12 volts, pwede siyang 5 volts. Kaya lang ginawa ko para maintain at saka stable yung kuryente ay inano na lang natin siya sa 5 volts. Kung makita nyo yung regulator niya, pinagdikit na lang natin yung number 1 at saka number 3 mga kabutingting. Yung number 1 at saka number 3 ng regulator na 7805, number 1, number 3, pinagdikit na lang para pure na 5 volts na lang ang papasok. Kasi kung hindi natin ipagdikit yan, ay ang input niya 9 to 12. Kung 5 volts lang papasok, baka kakapusin yung ating supply, ay magpupugok-pugok ang tunog. Okay mga kabutingting, testing tayo, naka-plug in na yan, naka-bluetooth na, connected na siya dito sa ating cellphone. Dahil Bluetooth na nga isa, i-play na lang natin mga kabutingting. Ito na. Okay na mga kabutingting, gawa na. Walang ibang issue ang amplifier concert na ito kundi sira yung kanyang Bluetooth receiver. Walang ibang issue. Kaya ang sabi ko sa may-ari, papalitan na natin siya ng panibagong Bluetooth receiver kagaya ng kinabit natin. Fix naman siya mga kabutingting, kung makikita nyo. Itong nasa itaas na parang bintana, sarado naman yan. Kasi yan yung dating dinidisplayhan nitong LCD niya. Okay na yung nilagay natin. Okay mga kabutingting, kung kayo mayroong kunting natutunan sa ating ginawa, ay huwag nyo po sanang kalimutan. At mga kabutingting, are you the problem? If you are not understand yourself, don't forget to subscribe, like, and share. Magandang hapon mga kabutingting. Medyo maulan sa amin ngayon. Maraming salamat.